Alright, magandang tanghali po sa ating lahat, North, South, East, and West Corner, and to our viewers worldwide and nationwide. Magandang tanghali po sa inyo, mga kapatid, mga kababayan Pilipino, and of course, to our CSI family, magandang tanghali po sa inyo lahat. And once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa atin, and of course, today is the third Tuesday of the month of December, third Tuesday of the last month of the year. Yan, ang bira. This is the third of the last. Oh, the last third pala. The last third of the year of the Tuesday. Yan. Again, ulit ko po para sa mga shoutout sa lahat ng mga sumusubaybay po sa ating programa, and of course all the areas. Shoutout to all the mothers, no? Sa lahat ng mga mothers, sa lahat ng mga wives. Shoutout po sa inyo lahat, and I believe that this will be a great blessing to all of us. And of course, sabi ko nga, titingnan natin yung kalendaryo, talagang maaaring ito na yung huling episode kasi 24, mayroon tayong event sa ating The Baptist Run. 31 is the last Tuesday, and baka may event din po tayo yan dito. And by the way, do not forget, our December 30, November tuloy, meron tayong feedback sa Robert. Our December 30, alright? Our December 30 will be our Lord's Supper. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Last Monday of the year. Kaya sa lahat ng mga baptized members of the church, of course, di ka pwedeng maging member kung hindi ka baptized. Yeah. Kaya magandang makasama po kayo dyan sa ano po natin yan, because that is one of the church ordinances. Alright, so once again, brethren, ulit ko sa bawat isa po sa atin, ayan, nais ko pong sabihin sa bawat isa na patuloy po tayo, no? Patuloy po tayo magsubaybay sa mga programa na meron po tayo. Ayan, meron tayong feedback. Sir, pakicheck na lang yan sa mic. May grounded kang gamit. Alright, well anyways, again, ay para sa bawat isa po sa atin, ay patuloy po kayo magsubaybay. Dahil ngayon po ay bagamat, di ko pa alam kung this will be really the last airing of our Baptist Lunch Tuesday episodes. Dahil ang TBL Tuesdays natin ay usapang ina, usapang mga asawa, usapang mga nanay. Kaya ako'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ay patuloy kayo na magiging excited. Kaya sa lahat ng mga nanay dyan, ay maglabasan na po kayo sa comment section. At ang makikita natin din patuloy na magiging pagpapala po sa inyo lahat. And of course, ay shout out sa mga kasamahan ko po na co-host. Yan! Shout out kay Ma'am Cynthia Gumabay na ngayon ay nasa Hiroshima. Kung natama ako, mama, shoutout sa'yo. Hindi ko alam kung nandito ka na Hiroshima. Ayan. Shoutout sa'yo. And of course, ay shoutout din kay Ma'am Marinelli na ngayon ay nasa Davao. Nasa Davao. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, alam ko nandiyan si Ma'am Marinelli. Yan. Shoutout po sa inyo lahat. And I hope you're having a great time with your families, and it will always be a great blessing na kasama nyo ang inyong pong pamilya. Alright, and of course, with me are my co-hosts, my substitute co-hosts. Ngayon, hindi na daw siya substitute. Okay, well, anyway, one of my co-hosts na mga kasama po sa programa natin yun with our guest this noontime program. Ano po? Kaya I believe that this will be a great blessing to all of us, mga kapatid. No? Ako'y naniniwala, this will always be a great blessing to all of us. Alright? Kaya again, inuulit ko po, ang kasama po natin ngayon ay walang iba kundi si Ma'am Yang and si Ma'am Bretzi. Hello po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. Ma'am Yang, bati ka muna sa ating mga tagapagsubaybay. Oh, by the way, Ma'am Yang, sorry ha. Shoutout ko lang kay Sir Conrad. Thank you sa discussion mo sa IP. Alright, go ahead, sir. Hello po, magandang Tuesday po sa ating lahat, mga ka-churchmates, ka-South Border family, lahat ng mga mothers out there, lahat po ng mga taga-subaybay ng The Baptist Lunch. Magandang Tuesday po sa ating lahat, and it's a great privilege na muli po ay makasama dito po sa episode na ito. And hopefully and prayerfully ay maging pagpapala po ang mapag-uusapan po natin at mapapakinggan po natin ngayong pong araw na ito. Kaya again, tune in po tayo, wag po nating palampasin ang episode na ito, and we are praying na ito nga po ay maging pagpapala at kapupulutan natin ng aral na magagamit natin sa ating
ministry bilang mga wives at Amen. bilang mga nanay. Amen. Amen. And of course, kasama natin ang ating guest po ngayon, si Ma'am Prechie Abaracoso. Yan. Amen. Ma'am Prechie, bati po muna kayo sa ating mga tagapagsubaybay. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Salamat po sa privilege na ito na bigla po ako, hindi ko po talaga kanina parang taranta ako na, ano ba, bakit gano'n? Tapos pero ano po, pikit mata po muna ako, sabi ko, Lord, okay, privilege na po ito, so hindi ko na po ito palalampasin. Amen. Ayun. Amen, amen. Ay, alam niyo po kasi last, sabi ko nga kanina kayo, Ma'am Prechie, last ko pa yan. Pag-uusapan namin ni Ma'am Yang dahil after nung kasal, Ma'am Prechie, sabi ko ngayon, i-guess natin si Ma'am Prechie. Actually, hindi na, malay natin sa Friday. Ay, kaso may event pala sa Friday, no? Sa Friday, makasama ko rin si Sir Rod. Natitignan natin. God willing, yan. Alam natin yan. So, again, mga kapatid, ay yan, sa lahat ng mga, yan, shoutout sa South Border family. Yan, nandiyan dito siya. Sabi ni Ma'am Eva, amen, Ma'am Prech. Yan. Ma'am Blessing. Hello, Ma'am Flor Solomon. Magandang tanghali po sa inyo. Yan, dyan po sa Japan. Yan, sabi niya, good afternoon, Ma'am Yang, Ma'am Prechie, nice to meet you po. Amen. Alam niyo, maganda sa programa natin. Kahit hindi pa yung nakikita personal, mamimit nyo na sila sa ating programa. Amen. Yan. Kaya masasabi natin, dati napapanood ko lang sa TV ngayon. Alright, well, anyways, again, sa lahat din natin mga missions, CSI Mission Pastors, yan, magandang tanghali po sa inyo. Nag-load kasi ako kaya nawala iba. Yan. Nakikita ko lang ngayon dito, Sir Ian Juarez. Yan. Pero shoutout din sa lahat ng mga excited to the max ng mga PSS students. Yan. That's, I believe na mamaya 3 o'clock sa start ng ating programa ay ng ating event, no? Ay magiging pagpapala po tayo. Magiging pagpapala po ito sa ating lahat. Okay? So again, ay back to our topic mga kapatid. Ay, alam niyo po, dito sa episode po natin na ito, TBL Tuesdays, as I said, usapang asawang babae po ito. Usapang babae. Usapang mga ina. Yan. Usapang ina. Naalala ko lang. Well, anyways, again, ito po yung pinag-uusapan natin dito. Mothers, wives, or ayusin natin, wives and mothers. Yeah, because before you be a mother, biblical pattern is you've got to be a wife first. Yun. Ha? Again, ulit ko team prep, makinig. You've got to be a wife first before you be a mother. Okay, maganda lang maliwanag. Okay, so again, alam niyo po, dito, makikita po natin dito that this time, I would like you to see na how blessed you are, no? How blessed yung pagiging mother, no? Sa pagiging mother po ninyo, I want you to see how blessed you are. At makikita natin that even on this Christmas season, the Christmas season has a message on reminding you how blessed you are to be in your position and to be in that ministry. Let me read you a passage. Siguro naman, kilala nyo na kung sinong gagamitin ko kasi isa-isa ko na po sa inyo yan. Last Sunday, noong magpang-finish contract ko. Alright? If you have your Bibles with you, I will read the book of Luke, mga kapatid, no? Luke chapter 1. Binasa ko po ito sa inyo nakaraan. Luke chapter 1 verse number 27. To a virgin espoused to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying and cast in her mind what manner of salutation this should be. So namansin niyo po dito, unang-unang naging reaction ni Mary dito, as a virgin woman, as a woman espoused to Joseph, no? Ang sabi po niya dito, ang makikita po natin sa verse 99, he was troubled dun sa ganong salutation. Bakit? Kasi, sabi ko nga sa inyo last Sunday, Mary didn't expect her condition to be so special. Because it's a common status for every woman na bago ka pa mag-asawa, you're a virgin. I mean, yan yung normal state ng isang babae. You see? So, para sa kanya, what's something, what's something special on being a virgin woman? You see? Bakit ganun ako binati? That gave her the trouble of knowing, teka lang, bakit ako binati ng ganun ng angel? So, what's up? Anong meron? So, makikita natin dito, she was troubled at his saying and cast in her mind what manner of salutation
this should be. Verse 30, and the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Napansin niyo po, paganda ng paganda yung posisyon ni Mary. Mula sa magiging isang virgin espoused to Joseph. Okay? Now, the next thing was what? She was troubled because ang salutation sa kanya is, Thou art highly favored and blessed among women. You see? So, highly favored and blessed among women. That's the first salutation. You see? Yun na agad yung kalagayan niya. Then the next, sa verse number 30, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Na makikita natin sa mga talata na ito, mga mothers, mga wives, na makikita natin agad sa talata po na ito, ang kagandahan na ng posisyon na kinabibilangan or kung nasaan nandun si Mary. Ano sabi doon? She was highly favored and blessed among women. And then the next is what? She has found favor. Sabi ng Biblia, favor with God. Akalain niyo po yan? Bakit? Dahil siya, sinabi na yung reason, in verse 31, dahil sabi niya dyan, because, sabi ng Bible, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Okay? So, ibig sabihin, kaya siya highly favored, kaya siya highly favored and blessed among women, because she has found favor with God, because siya ang magdadala ng anak ng Diyos. She will be with a child na kung saan, child na pag-aari ng Holy Ghost, gagamitin siya to be the carrier of it, you see, to be the vessel of it. And sino yun? It is Jesus, our Lord Jesus Christ. Kaya kung makikita nyo dito, yung kanyang pagiging ina, okay? Yung kanyang pagiging ina, mga kapatid, ay hindi basta-basta. Kumbaga, pinapakita lang nito, of course, maaaring sabihin nyo, si Mary yun, sir. Yung anak ko, hindi naman si Jesus. Baka may mga sama pa kayo ng loob at mainit ang ulo nyo sa mga anak nyo ngayon sa mga oras muna ito. Sana all si Jesus yung nasa tiyan. O, yeah? Baka lang, pinapaalala ko lamang po. No? Baka yun ang sasabihin nyo. Siya yun, sir, kasi si Jesus yung nasa tiyan. Kung itong anak ko napakatigas ng ulo, pasaway, ang kulit. O, baka sabihin nyo, hindi kayo highly favored. No. Ang point dito is the position. Nuulit ko po, take note, the position of Mary. You see, your position as well is the same. Nais ko lang i-remind sa inyo that these passages right here na binabanggit ko po sa inyo, yung pagiging ina, tandaan nyo po, is always comes with a favor by God. Remember Hannah? Kilala nyo po si Hannah? He's a barren woman. He's a barren wife. You see? But yet, when God favored him, may Samuel siya. You see? Hindi lang yan. Okay, punta tayo kay Elizabeth. Who's Elizabeth? Another barren. You see? Hindi rin po nagkakaanak, mga kapatid. Pero, nung pinaboran din ng Diyos, sino naman ang nasa kanya? John the Baptist. Nakita niyo po, para sa mga mothers na nandiyan dyan, ano po, shout out po sa inyong lahat. Ano? Shout out sa inyong lahat. And special shout out nga pala, Ma'am Yang, kay Ma'am Christy Jane Tungol na napakasipag. Ano po? Napakasipag na ngayon ay Busy. Yes, busy siya. Para sa mga alumni, leave her be. Hindi, joke lang. Kaya nadaanan ko lang kasi watching. Ma'am Zenny, hello po sa inyo dyan. Sa lahat ng mga mothers, yan, hello po sa inyo. Now, again, katulad na sinasabi ko, mga kapatid, akalain niyo po yan, your position, bagamat sabihin na natin na ngayon, masakit na ang ulo ninyo sa inyo pong mga anak. Sa bagamat ngayon po ay masakit na ang inyong ulo at inis na kayo, buwisit na kayo, tandaan nyo pa rin, yung panimula ng inyong pong posisyon. At alam nyo naman yan, kasi alam nyo naman, ito, ibang usapin na ito. But of course, there are things as well that you have to look on. Bago kayo, gusto ko lang bigay ito as encouragement. Ang pinag-uusapan natin dito yung position nyo sa pag-iinak. Hindi muna yung problema nyo sa mga anak nyo. Because tandaan nyo, there are also factors that you might have a problem bakit ganyan yung anak ninyo.
Alright, alright. Tanggalin muna natin yan sa usapan niyo yun. Kasi gusto ko lang alisin sa isip nyo ngayon na, ano ba yan, siguro kung si Jesus yung pinanganak ko. Itong panganay ko na to, sangkatutak ng tamad sa bahay. Tsaka na muna natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan muna natin yan, yung position mo sa pagiging ina. Okay? Yung position mo sa pagiging nanay. You see? No. Yung position mo sa pagiging umma. Yeah? Yung position mo na yan. See, ang pagiging nanay at pagkakaroon ng pagdadalang tao mo sa iyong anak, that is God's favor. I mean, let me just correct it. Let me just correct it rightly. In the biblical pattern, may asawa na. Okay? Baka naman sabihin ng mga young people na nanonood sa inyo, kaya gusto ko mag-anak eh. Kahit wala kang asawa. Oy, teka lang, ibang usapan yan, oy. You see? Na, kaya ako sinasabi sa inyo yan, para maging maliwanag sa inyo, shout out kay Sister Menda, kay Ma'am Blessy rin, mga buntis. So, shout out sa mga buntis na nandiyan ngayon, nanonood, sumusubaybay. Shout out mo sa inyo because you have found favor with God. Amen. You have found favor with God. Kaya alagaan nyo po ng maigi yan. Ganon din po nais ko ipaalala sa lahat ng mga nanay dyan. You have found favor with God. Alisin nyo muna itong problema nyo ngayon sa anak nyo. But dumating kayo sa pagkakataon ng buhay nyo, and in fact, up until this very time, yung pagiging mother ninyo, that's a favor with God. Okay? That's a favor with God. Isa minsan, kaya bibisita nyo na, naniniwala tayo. Ay, syempre sir, mahirap maging, naniniwala. Mga kapatid, huwag nyo na pong ireklamo ang hirap dahil yan ay isinama ng Diyos sa buhay para ma-realize natin na kailangan natin siya. Amen. Maliwanag po mga kapatid, no? Huwag na kayo magreklamo sa hirap. Pag nagreklamo tayo sa hirap, hindi tayo tao. Yung mga hayop nga, nahihirapan din eh. Pag tayo ayaw natin, anong gusto natin? Mas masahol pa tayo sa mga hayop. Huwag nyo nang gamiting excuse yan. Sinama yan ng Diyos. Naalala ng preaching ni Pastor Hill? Diba? Kung baga parang sa simbahan, may mga tao nang binilang ang Diyos yan na hindi natin nakakagustuhan or kina-offendan natin, it's because of the reason ng para sa ikalalago natin. You see? Ngayon, sinasabi ko po sa inyo, huwag po nating isipin at i-entertain, huwag na nating piliing palakihin pa yung sinasabing hirap. Kasi it's normal in life, patatatagin ganyan, hindi yan tatanggalin ng Diyos. Kasi pag tinanggal ng Diyos ang hirap, maraming tamad. May hirap na nga, may tamad pa eh, yung pangwala. Di ba? Nadaanan na natin yan. Well, anyways, balik tayo sa usapang ina. Di ba? Sa mga nanay na nandiyan dyan, you have found favor with God just like Mary. Kaya nga isa po yan sa pasalamatan ninyo at hindi lang yun mga kapatid. Tandaan ninyo, you cannot take away the fact na may mga tao, like for example, tingnan nyo po, si Elizabeth, mga example na ginamit ko sa inyo, si Hannah, you see, these people or these women, okay, including na si Mary, hindi bagamat Mary is not barren but she's a virgin, kung pinakikita lang ng Biblia dito, ikaw man ay nasa common condition ng isang babae or you are in an different state of condition ng isang pagiging ina or isang babae, still, pagka pinapakita ng Diyos dito, ang point sa buhay ninyo is that pag pinaboran kayo ng Diyos, yung inyong pagiging ina ay pagpapala sa Diyos. Lalong-lalo na pag kayo ay nilagay ng Diyos sa isang maayos na kalagayan ng marriage. You see, parang nga sinasabi ko lang sa inyo, sa bawat isa sa inyo, no? Bawat isa sa inyo mga mothers, and of course, sa lahat ng mga nanonood sa atin, makikita nyo po, dito sa talatang pinasa natin, wala ditong out of wedlock. This is in proper marriage. You see, maaaring sabihin natin, Mary was espoused to Joseph, mga kapatid. You see, so kaya ko sinasabi ito sa bawat isa po sa atin para maging maliwanag sa atin, mga kapatid, na ito yung position ninyo. You see, yung position ninyo as a wife and as a mother, that's a favor with God. Kaya nga minsan napapansin natin, di ba, as time goes by, ang reklamo na yun, na pag-uusapan natin eh. Ang na-highlight nyo na sa buhay nyo, yung reklamo nyo sa pagiging ina, yung reklamo nyo sa pagiging asawang babae, andun na agad yung mga reklamo, yung highlight na yun, andun na sa complaints.
No, mahirap niyan kung pati regrets may highlight na rin ang buhay ninyo. You see, kaya hindi ninyo minsan napapansin hindi ninyo nararamdaman yung pabor ng Diyos sa posisyon ninyo bilang mga asawa at ina. You see, kaya nga the question is, this Christmas season, you see, on this Christmas season, mga mothers, mga wives out there, to all the wives and mothers out there, this Christmas season, have you already experienced once again the favor of God? Na-experience nyo ba ulit ngayon, Christmas season na ito, ang pabor ng Diyos sa buhay nyo? It could be in your marriage, or it could be in your family, or it could be in your position as a wife. Na-experience nyo na ba ulit? Muli nyo bang naramdaman yung pabor ng Diyos sa inyo? Maganda yan. It's because ngayon, sabi ko nga, may kasama tayong bisita dito na alam kong on this Christmas season ay talagang alam niyang ramdam nila na experience nila ang one of the biggest favor ng Diyos sa buhay nila. Yeah? Ma'am Yang, go ahead po. Baka may gusto kayo idagdag dyan bago tayo pumunta sa ating guest ngayon. Alright, napakaganda po nung mga napakinggan natin from Sir Jao. Thank you po. And as I was listening to Sir Jao, muli ako na-remind, Ma'am Fredchie, na ang ministry po pala natin talaga bilang mga mothers, bilang mga wives, ay hindi siya burden in a negative sense, kundi blessing pala talaga. Sabi nga nila, depende sa tumitingin, di po ba? Kaya kailangan talagang tingnan natin siya na ito ay highly favored na ministry. Yes, Di ba, ma'am? totoo Kaya yan, ang ma'am. ganda po eh. Kaya napakalaking blessing na ma-remind po tayo sa mga ganitong bagay. Kasi kagaya nga po ng sinabi ni Sir Jao, stop muna tayo dun sa puro reklamo, yung complaints na yung ating na-emphasize sa ating buhay bilang mga mothers and wives, kundi napakaganda na ma-highlight natin or makita natin yung bigger picture na hindi, ito ay highly favored na ministry. Hindi lahat ay merong kagaya ng meron tayo. Di po ba, ma'am? Hindi lahat ay of course, hindi pa natin kayang gayahin yung level ni Mary na pinagpala sa babaeng lahat. Hindi man same ng circumstances na meron si Elizabeth, si Hannah, pero sa kanya-kanya po nating buhay, di ba, ma'am? Opo. Makikita natin yung simple joys na kasama ng pagiging isang nanay, kasama ng isang pagiging wife. Personally po sa akin, bago ko excited na akong ikwento ni Ma'am Fredchie yung mga blessings niya. Kasi kung meron man ngayong highly favored, ay isa po dun si Ma'am Fredchie. Pero bago po tayo doon, pumunta kay Ma'am Fredchie, gusto ko rin pong i-share yung personally na na-experience ko rin bilang isang mother, bilang isang wife. Malaking blessing po sa akin ang magkaroon ng isang husband na may takot sa Panginoon. Yun talaga ang Totoo po yun. kumbaga hindi mo maipagpapalit sa yaman ng mundo. Di ba, ma'am? Kasi ang dami pong mayayaman ngayon pero bothered sila. Di po ba? Pero yung magkaroon ka ng isang kapartner sa buhay na alam mong may takot sa Panginoon and tuturuan ka. Ako po personally, lagi ako tinuturuan ni Sir Jao paano magdesisyon, paano makipag-interact, sino ang mga dapat kasamahin, ano ang dapat sasabihin kay ganito, kay ganyan, paano mo i-deal si ganito, si ganyan. Kumbaga po, malaking blessing po sa akin bilang isang wife na nasa gawain na merong husband na kagaya po ni Sir Jao. Kaya I'm really thankful. Hindi man kapareho, sabi nga po kanina, hindi man kapareho ng blessings at circumstances na meron si Mary, si Hannah, si Elizabeth. Pero sa akin pong buhay, ako'y nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon for giving me a husband like my husband. And isa pa sa mga blessings na ko bilang isang wife is yung makita ko yung dalawang bata, si Daniel at si Isaac na nasa gawain din. Hindi pa man sila full blast or kumbaga nandyan sila, nag-join sa ministry, pero nahuhubog na sila, nakakita na nila yung kung para saan yung buhay nila. Kumbaga lagi mo ini-emphasize yun ng tatay nila sa kanila. Full-time tayo, nasa gawain tayo, yung blessings natin ay bigay din or galing din or bunga ng fruit of the ministry. Kaya kumbaga po natuturuan na sila kung ano ba yung greater picture ng buhay nila. And nung isang araw nga po na natutuwa talaga ako, no, Sunday night, niregaluhan kami ni Daniel
na kami ni Sir Zao po, niregaluhan niya kami. Excited na siyang ibigay yung Christmas gift niya. Ayan. And hindi niya daw alam kung kailan niya ibibigay. Sa sobrang excitement niya, ibinigay niya na po nung Sunday. Ayan. And simple thing lang po yun. Pouch lang yun. Sa akin, binigay niya pouch. Pero, yun po ay, wala naman siyang pera pambili nun. Kasi hindi naman siya nanghingi sa amin. Pero, nakuha niya po yun dahil sa, meron silang merit store sa school po, sa CBBA. And yung mga achievements nila, everyday sa school, nag-accumulate ng merit. So, nakaipon siya ng merit money, kung tawagin nila. At ang pinambili, yun po yung pinambili niya. Kumbaga po, pwede niyang gamitin yun for himself, pambili ng mga eraser, ballpen, or sarili niyang gamit. Pero ang ginawa niya po, bumili siya ng gamit na pangbabae. Pouch po na color peach. Yeah, tinatanong nga daw siya ni Ma'am Christy noon, bakit siya kumuha ng pambabae? Pambabae. Yung pala daw po para sa akin. Kaya, Yeah. and wala rin po siyang, of course, wala rin siyang ipambibili ng gift niya sa tatay niya. So, nung nangaroling sila, ayan, yun pala, pinambili niya ng gift niya para kay tatay niya. So, yung mga simple things po na ganun, ay sobrang na-appreciate ko. And alam ko po, bawat nanay may kwentong ganun. Di po ba? Sabi nga po ni Sir Joe kanina, instead of focusing on the complaints at yung katigasan ng ulo ng ating mga anak, ay pwede rin nating tingnan kung ano yung blessing na meron tayo bilang isang nanay. And kung paano pa tayo mas lalo pang magiging blessing sa kanila. Yeah. Of course, hindi ito-tolerate yung kasalanan nila, kundi kumbaga po tingnan yung bigger picture na blessed tayo. Ayan. Kaya, sabi ko nga po kanina, yun po, na-share ko lang yung mga simple joy, simple blessings na meron ako. And sobrang excited na ako na i-share din sa atin ng ating guest yung kanyang blessing na natanggap niya nung kailan lang. Yeah. And also, pwede mo rin introduce sarili mo muna, ma'am, sa amin. Kasi your husband. Ito na siya. Yeah, Ito na po si ma'am. Okay, ma'am. Go ahead, Ma'am Frenchie. Okay po. Magandang tanghali po ulit sa ating lahat. Ako po si Sister Fretchie sa South Border family po. Amen. Tapos, hello po sa lahat ng nanonood na mothers, gaya ko. Amen. Ayun po. Kung blessing po yung pag-uusapan, hindi po mabilang eh. Amen. Opo. Unang-una po is yung natuloy po yung kasal namin Amen. nung last November 21 po. Si Amen. Pastor po yung nagkasal sa amin. Tapos, although hindi po yun madali, gawa nga po mamiyang na parang ang daming nagka-problema ako sa papeles ko, yung birth certificate is mali-mali, ang ganun po. Pero di po ba nagsabi na ako na, mamiyang baka pwedeng hindi na po namin itutuloy. Gawa nga, sir, ng hindi talaga siya okay. So, basta ang daming back out. Kasi, hindi po, last year, dapat, na po yun eh. Nagplano po kami, ma'am, na, sige, okay, ganito, ganyan. Pero, yung tatay kasi namin is, hindi pa po siya talaga nag-church nung time na yon. So, sabi niya, uwi kami probinsya, then dun kami magpapakasal. Naisip ko naman, sabi ko, bakit ako magpapakasal doon? Sabi ko, tapos, sabi ko, hindi pwede. Kasi, pag kinasal ako sa Catholic, anong mangyayari? Parang, ay, hindi pwede. Sabi kong ganon. Kung gusto mo, sumama ka sa amin sa church. Tapos, titingin ka lang or makinig ka lang, saglit, yung ganon po. Kasi yung background lang po ng konti. Yeah, go ahead. Yung papa po kasi namin, si Sir Rodrigo, is hindi po talaga siya nag-church. Yung gaya ng ibang kwentong mother na yung... Nauna kayo talaga. Yeah. Opo. Ako Pati po talaga. Pati po yung mga anak ko, since kay Farah, yun, hanggang kay Rebecca, yun. Sa church po talaga sila. Dito na po kami. Hindi naman po kayo, ma'am, hindi sila inahadlangan ni sir. May time po na sinasabi niya na, buong araw na lang kayo sa church, masyado na kayong banal, yung mga ganun po. Baka mamaya, hindi na kayo ganun, wala na kayong kasalanan, yung mga ganun, ma'am. So, kung ako siguro kung wala din akong tanim na ng Panginoon,
Wala po. As in, riot siguro everyday sa bahay namin. Yung ganun po. Tapos, yun na nga po, nagplano kami. Tapos nung time na po yun, may pumunta po dun sa bahay namin. Sila po ni, si Sir James, yung senyo, tapos si Sir, sino ba to? Sir Dennis Quaresma. Mga fathers yun po. po. Mga fathers po. Kasi parang si Sir Jao doon na lahat ng fathers is Nag-visit visit sa mga tatay. doon sa mga tatay. Nagkataon po yun na yung papa namin nandun. Amen. Kaya sabi ko, ay salamat, may bumisita sa amin. Tuwang-tuwa na po ako noon kasi sabi ko, ay salamat masisharean si papa namin. Nung na-share na po, parang feel ko parang nagpasaway pa siya lalo, mami. Opo, nagpasaway pa po siya lalo noon. Tapos parang lasing na siya, yung gano'n, uuwi kami ng mga bata. Minsan din, may time na parang pati ako, para sa sarili ko, na nadadala niya ako na wag na mag-church. Pag nag-church ako, yung isip ko po, isa kanya eh. Kaya parang parang nadidistract na rin po ako, nawawala na rin ako sa spiritual life ko, na sige, wag na Parang muna nadi-discourage kayo ng... Opo, nadi-discourage ako. Tapos, sabi ko, Panginoon, kung may plano po talaga kayo na magbago itong taong to, hindi ko naman siya susukuan, pero gusto mo nang sumuko. Yung ganun po. Tapos, yun, tapos nung time na yun, ma'am, nag-visit ulit si Ma'am Eva. Yun po. Tapos sila ni Sir Mike, kinausap ulit yung tatay namin. Sabi niya, sir, January po yun eh. Parang anniversary ng church po. Yun po yung unang attend Yun ni yung sir. unang attend po niya. Wow. Tapos sabi niya, bakit ganun yung mga suot dito? Ibang-iba. Sabi niya, okay lang ba itong suot ko? Kasi nakapants po siya. Yung ganun po. Sabi ko, okay lang yan. Wala namang magsasabi sa'yo doon na Sabi ko, basta magiging masaya ka doon. Sabi ko pong ganun. Siyempre, dahil nga po na nandun na siya sa church, tapos second Sunday po ulit, anniversary pa rin po yun ng ma'am. church. Nagtuloy-tuloy na ni sir, ma'am. Nagpabaptize po siya Wow. kaagad. Amen. Yun po ang namin. Nagulat kami. Magpapabaptize daw si Sir Rodrigo, ma'am. Sabi ko, Amen. tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ay, salamat po, Panginoon. Answered prayer ka naman. Prayer po ito. Sabi ko, Amen. ganon. Tapos, yun na nga po, blessing, yun, natuloy yung kasal namin. Tapos, may mga blessing din na dumating. Amen. Most financial, although hindi naman ganun kalaki, Yeah. pero Ma'am, naalala ko yung Opo. shinare nyo po sa amin habang nung kasal ninyo na nag-work kayo before. opo. Pero dahil nakakapakinig na kayo ng mensahe, ay give up nyo na rin yung work ninyo. Tama ba, Opo. ma'am? Share nyo nga po sa amin yung kung ano Ayun. yung blessing na nangyari doon. Opo, blessing siya Ma'am, excuse na may Gusto ko lang pagdududa. basahin to. Gusto ko lang basahin to sinabi ni Ma'am Jenny Suerte. Dati rin po kasama natin to sa South Border, pero ngayon ay Sige. sa kasamaang palad. Ay, hindi, joke lang. Hindi, nandiyan dyan na po siya ngayon sa Manila West. Yan. Sabi niya nga po dito, ganyan din po ako dati sa asawa ko. Ngayon, masaya na siya na sumasama sa amin. Amen! Amen. Amen. Shoutout po Opo. sa inyo, Ma'am Jenny. Sige po, go ahead. Ayun nga po, before po, nagtatrabaho po ako bilang caregiver, ma'am. So, hindi po yun madali. Kasi, sir, puyat, yung gano'n. Totoo. Tapos, minsan, naiisip ko rin na, oo, may kita ka nga, may pera ka sa wallet mo, pero, yung mga bata po, Opo. yung mga anak ko yung, hindi mo alam eh, kasi, aalis ka, tulog sila. Dadating ka, tulog pa rin. So parang sabi ko, ano ba to? Sabi ko, siguro naman, kaya naman namin na wala akong work, na yun nga, yung papa na lang namin ang mag-work. Pero, syempre, may i-give up at may i-give Yeah. up ka. Yun. Yeah. Walang laman yung wallet mo, nasa bahay ka lang, yung Yes, ganun, po. sir. So parang, ay, parang hindi ako sanay sa ganitong, sa ganitong sitwasyon talaga. Sabi kong ganon, ano kayang pwede kong gawin? Wow. Yun po yun. Tapos ma'am,
naisip ko, ay mag-live selling ako, mag-ukay-ukay kaya ako. Nag-business kayo sa loob Doon po ng bahay talaga niyo, ma'am. nag-start yung Wow. lahat, yung blessing na po yun. Sabi ko, Amen. pag sumunod ka lang talaga Amen. pala. Amen. Opo, yung pagsunod lang talaga sir ang kailangan eh. Tapos submission din po. Yun po yung Amen. importante pala talaga. Yeah, speaking of ma'am, sabihin na because sabi ko nga kanina, and ito, sinasabi ko po sa bawat sa mga mothers, ito yung example, mag-great example na kung saan ay makita natin that as a mother and as a wife, you are, pagka maramdaman niyo yung favor ng Diyos, and your position actually, is a highly favored position by God. You see, kita nyo naman dito sa Christmas season, binigyang pahalaga ng Diyos. Inuulit ko po, para sa mga wives and mothers out there, binigyang emphasis ng Diyos that on this Christmas season, kung gaano kayo kahalaga sa pagbuo sa isang pamilya. At gaano kahalaga yung inyong posisyon sa pagiging asawa at ina. You see, and lalong-lalo na, kung kayo ay pinagkatiwalaan ngayon, kayong mga pinagkatiwalaan at binayaan ng Diyos ng anak. Again, alisin nyo muna yung reklamo nyo ngayon sa anak nyo. Ang isipin nyo muna, pinaburang kayo ng Diyos para pagkatiwalaan kayo na dalhin yung mga anak ninyo. Aba, Amen. hindi ba biro-biro yun? Kasi hindi lahat ay nagkakaroon ng pribilehiyo to carry that. Kahit nga sabihin na natin, there are times na sabihin na natin maaaring nakapagdala na kayo, but there are times that meron pa rin I'm sorry, I'm not trying to offend someone or anyone by saying this, no? Pero I'm talking about doon sa mga nagkakaroon ng problema sa pagbubuntis at hindi natutuloy yung pagbubuntis. You see, ay alam naman po ni natin na masakit sa kalooban ng isang ina yan eh. Yes po. Lalong-lalo na kung alam mo nagkaroon ka na ng anak, alam mo masakit sa kalooban yan. Alam, bagamat di ko po yan nararanasan, di namin nararanasan yan, pero alam ko po na masakit yan sa inyo. You see, and you know, sabi ko nga, kaya ko sinasabi po yan para sa ating lahat na nakakasubaybay kasi dyan mo makikita na sinasabi ko, it really has to involve God in that position, in your position as a mother. You really have to consider God's involvement sa pagiging ina po ninyo, sa pagiging nanay po ninyo, sa pagiging asawa po. You've got to really make it sure that God is involved in it. You see, minsan, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, yung ito, babasahin ko po sa inyo Punta tayo sa Book of Luke. Para alam lang po natin. Sa verse number 21. Chapter 2, verse 21. Dito tayo. Dito tayo sa verse number 21. After po ito nung sa shepherds sa chapter 2, verse 21. And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was so named of the angel before he was conceived in the womb. And when the days of her purification, si Mary na po ito, and when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him, si Jesus, to Jerusalem to present him to the Lord. Ito na po, verse 23, as it is written in the law of the Lord. Ito na yung sinasabi ko. As it is written in the law of the Lord, every male, okay? Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord. Lahat daw na may pinagpala, sa nga nakaralis dyan, ang lahat daw ng mga lalaki na siyang unang, that openeth the womb, yung anak na lalaki that openeth the womb shall be called holy to the Lord. Yan, maliwanag sabi ng Bible. And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves, something like that. Ang point lang dito is, makikita nyo po, kaya ko po sinasabi sa inyo ito, itong bagay po na ito, magpapahalaga na yung pangyayari ng pagdadalang tao ninyo at pagpapanganakan ng inyo pong mga anak, yan lahat sa Diyos ay pagpapala, yan lahat ay Amen. kinikilalang sa Diyos. So, iita nyo po mga kapatid, involve lagi ang Diyos sa position ninyo na yan na pagiging ina. You see, kaya ko po ini-encourage kayo dyan sa mga bagay po na ito, no? Sa mga bagay po na ito, kaya ko po ini-encourage kayo sa bagay po na ito. It's because of the reason na minsan kasi dumarating sa point, whether you accept it or not, you have already come to a point, lalo na pag malaki na yung mga anak ninyo at kumikita na yung mga anak ninyo, hindi nyo na nagagampanan ng tama yung pagiging ina. You see,
Nakuya ko po kayo binabalik dito para ma-remind po kayo that you should not take this for granted. It's because of the reason your position on being a mother is highly favored of the Lord. Amen. It is a favor from God. And that makes you blessed among women. You see? Just like what Mary, nangyari kay Mary. Kaya ako sinusubok yan. Because most of the time, marami, alam naman natin yan. May mga mothers tayo dito. Andyan yung asawa ko po. Alam niya to, sinasabi ko palagi. Most of the time, your weakness is your being emotional. Mothers. You see? Lalo na pagdating sa spiritual na bagay. No, you don't have to be emotional on this. Be intellectual. Kung talagang gampanan mo kung talagang kinikilala mo ang Diyos sa buhay mo, mga mothers, gampanan mo yung trabaho na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sabi ko nga po ito, madalas kong binabanggit ito dito sa mga mothers. Yung inyong pagiging asawang babae at pagiging ina, hindi nyo po pananagutan sa amin. Wala kayong pananagutan sa amin. Shoutout sa mga husband, hindi po namin kayo pwedeng sumbatan sa bagay po na yan. You know why? It's because of the reason, sinong instruction yung wives, submit to your own husband? Is that our instruction? No, that's God's instruction. That's right. Kung hindi kayo mag-submit sa amin, maaring makaramdam kami ng sama ng loob, ng galit, pero ang isipin ninyo yung pananagutan nyo sa Diyos, hindi sa amin. You see, sino nagsabi sa inyong alagaan ninyo yung mga anak ninyo? Kami ba? No, hindi. Galing yan sa Diyos. Ang ministry ninyo ay galing sa Diyos. The same thing din naman po sa amin. Galing din sa Diyos. Ang pananagutan nating mga magulang ay individual responsibility sa Diyos. Kaya nga, ang ginagawa ng ating simbahan, pinagsasama tayo, pinagtitibay tayo, para lumakas tayo spiritually sa posisyon natin, magkasundo tayo sa spiritual growth natin bilang tatay at nanay para sa ikalalago natin sa ministry para sa mga anak. Na kaya ko sinasabi po ito sa bawat isa po sa atin, no? Para sa mga mothers na nandiyan dyan. You are highly favored of the Lord. Itinan nyo, ngayon naririnig natin si Ma'am Frenchie on this Christmas season ay matindi. Muli niyang naramdaman yung blessing and yung blessing and the favor of the Lord. Yan, shoutout kay Sir Rodrigo. Diyan si Sir Rod, nanonood. Nirush pa siya dito yun, tumakas pa yan para makapaghatid lang dito. Di ba? At least good thing sa akin, Sir, na alam ko nakabalik kayo ng matiwasay. Kasi nakapanood na kayo. Alright, well, kahit ulan yan ang sinasabi ko, mga kapatid, no? Ito po yung napaka-importante. Yeah. You see, huwag nyo pong basta-bastahin yung posisyon ninyo at huwag nyo sabihin, ano ba naman to, pagiging asawa ko, nabuburingan na kayo, tapos manunood pa kayo sa social media, makakakita kayo sa social media ng mga nanay, na talaga naman nagbubonggahan ng mga pinopost sa social media, sa YouTube at saka sa Facebook, mga papasyal dito, yung kanilang sariling me time. Hindi ko talaga, kaya diyan kayo lalo titirahin ng Diablo para makita ninyo. Ako minsan, nakikita ko kay Ma'am Yang, nandito si Ma'am Yang, ay ako yung natutuwa yung mga pinapanood niya minsan, ano yung cluster, ano tawag doon? Yung pag-aayos sa bahay, yun. Manood kayo nung ikalalago ng ministry nyo, hindi yung maiinggit kayo sa kamunduhan ng mga ibang ina sa mundo na to. You see, you're a Christian mother. You're a Christian wife. You've got to entertain things. Sabi nga ni Pastor, ang parang prinsipyo namin, shoutout class 2009, matatag. You see, anong nakalagay sa logo namin? Adopt, convert, overcome. You see, adopt, convert, overcome. Galing kay Pastor yun. May mga bagay man sa mundo na ito that you can adopt, then convert it para sa ikalalago mo, and then you will overcome. You see, ano ibig sabihin? Like for example, sa ministry nyo sa pagiging ina, there are things sa ministry nyo sa inyong pamilya, sa tahanan, sa asawa, sa anak, may mga bagay pa rin naman tayong mapupulot sa mundong ito eh. Like katulad na sinasabi ko kanina, mga diskarte kung paano mas magpapaganda, paglilinis ng bahay, ganito, ganyan. You see, sa mga anak, mga activities na pwedeng gawin nila sa bahay para matuto sila makatulong, yun yung sinasabi ko. You can adopt those things and convert it with the principle of God's Word. And then you will overcome those times na nagsasabi nyo, alam nyo, nakakasawa naman itong buhay ng pagiging ina na ito. Wala ka ng tamalahon para sa sarili mo. Of course, ina ka nga eh. Di ba? Kaya nga sinabi na ina. Hindi ka na sinabing dalaga. Ina ka na. You see? O, ibig ko sabihin, meron ka ng anak.
You see? So, wag mo nang hanapin yung panahon ng pagkadalaga mo kung ina ka na. Di ba? Ina naman. Yung mga ina talaga ngayon eh. Ibig ko sabihin, talaga nakakatuwa minsan eh. Alam niyo po ba? Kaya ako sinasabi sa inyo yan. Kasi sa mundo ngayon, yung mga nanay, I am telling you, pumunta kayo, alam niyo naman yan, punta kayo dyan sa BGC, hindi niyo pagkakamalang may anak na eh. Makikita niyo, naglalakad dyan sila, parang mag-iisipan mo, kahit pumunta kayo sa mall, alam niyo yung sinasabi ko, marami sa inyo pupunta sa market, pupunta kayo sa SM, Sunshine Mall. Di ba? Pumupunta kayo dyan sa SM Ora, sa Mall of Asia, mga pinupuntahan na yan, alam niyo naman. Kaya minsan, winawarning, this will just serve as a warning. Nasa sa inyo lang po ito. Kung kayo po ay kung kayo po ay tatanggapin niyo po ito or ito ay makaka-offend sa iyo. But I don't mean anything on this. Kaya pagdating sa social media, nakakahiya naman pag ginagamit niyo pa or kayo ay maggagaya pa sa mga post na ang post niyo ay pang sarili niyo na, sabi nga ni Pastor para na rin, minsan, pangit lang pakinggan. Pangit naman na, ikaw na nga tong pinopost mo pa, parang ikaw nagdadalaga ka pa sa pagiging ina mo. O, di ba? So, nakakahiya po yun, mga kapatid, because that's not anymore your ministry. Hindi yun yung blessed position mo. Your blessed position is right now. Amen. Yung highly favored ng Diyos, hindi yung pagiging dalaga mo. Yung pagiging ina mo lang ngayon. You see, pagiging nanay mo ngayon. Kaya ko sinasabi sa inyo, grabing pagpapala sa Diyos ang pagiging ina. Nais ko pong sabihin sa inyo, mga mothers. You see, matinding pagpapala. Maliwanag, babalikan ko na naman yung sinasabi ng Bible. Blessed art thou among women. O yan nga yung finorward ko sa profile ko ng prog sa TBL. Ginawa ko tag ng TBL Tuesdays. Usapang babae. You see, nakalagay sa baba, blessed art thou among women. Luke 1:28. You see? Akalain mo, sabi nga ni Sir Cesar, yung ibang ina po nga po, labas pusod pa, Sir Joe. Tinan mo, binabantayan kayo ni Sir Cesar? Ay, sorry, mali. mali yung sabi ko. Yeah, that's right po, sir. Sabi ni Ma'am Christy Jane. Sabi niya, that's right po, sir. Nakakalungkot po kung kailan pa naging ina sa tayo nag-aastang dalaga. You see? Hindi nyo ba nakikita yung pagpapala na meron kayo? You see? Pinag-uusapan po natin yung pagiging ina, ha? Hindi po natin pinag-iusapan ngayon dito yung pagiging asawa lang. Yeah. Iba pang usapan yun. You see? Yung pagiging nanay na lang. You see? Kanina, kagabi yung pinapasa ni Ma'am Yang sa akin, ng mga videos, pinapanood ko ulit, yung picture ng mga bata, yung makita nyo lang, balikan nyo, balikan nyo yung picture ng mga anak nyo, talagang buisit na buisit kayong malaki na sila. Balikan nyo yung mga picture ng bata pa sila. Kung nabibuisit na kayo ngayon sa itsura ng mga anak nyo, balikan nyo yung picture ng mga ng mga anak nyo nung sila ay bata pa, nung naglalaro pa sila, wala pa silang muwang sa mundo. Balikan nyo. Diyan nyo makikita yung presensya ng Diyos kung paano kayo tinulungan ng Diyos. Lalong-lalo kang ulam nyo na yung anak ninyo. Ito, hindi ko po sinasabi ito bilang may kapintasan. Sinasabi ko po ito without any malice. Pinagpala ka pa kung yung anak mo, pinanganak mo, you delivered your son or your daughter, you've delivered your children in a normal state. Kung nandiyan ka pa, magpasalamat ka lalo sa Panginoon. At maraming pinapanganak ngayon that are not in a normal state. Alam niyo po kung ano yung sinasabi ko, medically, ha? Clinically, medically, alam niyo po yan, sinasabi ko po sa inyo. Kaya ko po binabanggit yan sa po sa inyo, mothers, be grateful to God on your position. Baka magtatapos yung taon na ito, puro ka na reklamo, wala ka ng pasasalamat. Ito, binalik ko po sa inyo with a proof. Amen. Na kayong position po ninyo bilang mga mothers, bilang mga ina, pinagpalang lubos kayo ng Diyos. Because, Amen. Maliwanag hindi naman salita ko ito nakasulat naman sa Bible nyo, tingnan nyo po. Check nyo po, tingnan nyo. And the angel came unto her and said, Hail thou that art highly favored. The Lord is with thee. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Akalain niyo po yan? You see, the question is, do you still feel that the Lord is with you? Amen. You see? Because I believe if the Lord is with you sa simulan ng pagiging ina mo, hanggang ngayon, kasama mo yan. Hindi mo lang pinapansin. Baka natambakan ng labahan mo.
Baka natambakan ang labahan mo. You see, ano pa sabi dito? Oh, blessed art thou among women. Verse 30. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Amen. Eto, Ma'am Ma'am Reggie, babasahin ko sa pang last verse ko ito. Pero may pwede pa naman kayo mag-share po dyan. Tignan niyo po. Ang sabi dito sa verse number 46. Eto na. Si Mary na nagsalita dito. And Mary said, after knowing those things, eto na sabi ni Mary. And Mary said, My soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. Ay, napakaganda ng talata na ito, mga kapatid. Anong ibig ko mong sabihin dito? Makikita niyo po dito, yung una, angel lang ang nagsasalita. Ma'am Reggie, Ma'am Yang. Si angel lang ang nagsasalita. Si angel lang. Oh, si angel lang ang nagsasalita. This time, si Mary na. Anong sabi na ni Mary? My soul doth magnify the Lord. My spirit hath rejoiced in God, my Savior. Paano nakapag-rejoice? Paano nakapag-magnify? It's because she is highly favored. She is blessed among women. You see, she has the favor of God. Kaya nga, if you have the favor of God, then your soul has a great privilege of magnifying the Lord. You have the privilege, and there's no impossibilities that you can magnify the Lord and rejoice in the Lord. Amen. Ano mang magiging kinakaharap niyong problema ngayon bilang mga ina ng inyong pong mga anak. You see, maaring sabi ko nga sa inyo, nakapagpasaway na and everything. But tandaan niyo po, put this in mind. Since nung simula ng iyong pagiging nanay, pagiging ina ng inyong pong mga anak, the Lord is with thee, and you have been highly favored of God, and you're blessed among women, you can continue your motherhood, magnifying the Lord and rejoicing in the Lord. Wow. Yun ang pinakamagandang ilagay niyo po sa isipan ninyo. Ma'am, baka may gusto kayong ma-share po dyan sa inyo pong experience sa Ma'am Reggie, even sa inyo pong Ma'am Yang, that you can add na as an encouragement sa mga mothers natin kung paano ninyo ngayon personally na ipapractice yung pag-magnify, pagtataas ng Panginoon sa position nyo ngayon as mothers. Go ahead, Ma'am Yang. Alright. Actually po, habang binabasa ni Sir Joe yung si Mary ay nakatagpo ng favor mula sa Panginoon, na-remind sa akin ulit yung usapan namin ni Ma'am Fretchie na kung paanong binigyan siya ng Panginoon ng malaking blessing na makasal ng ating mahal na pastor. Bagamat, sabi niya nga kanina is maraming setbacks, pero 'di ba, sa dami naman ng pwedeng mangyari, pero ibinigay pa rin ng Panginoon sa kanila. Kaya siya yung naalala ko dito. Naalala kita, ma'am, habang binabasa ni Sir Joe to. Pero personally po, di ba, i-share niyo po yun mamaya, ma'am. Pero personally, ako po yung nagpapasalamat talaga na binigyan tayo ng Panginoon. Ako, personally, binigyan ako ng Panginoon ng privilege na mapunta sa isang church na tinuturuan tayo ng mga bagay na ganito, na instead of looking at the negative things, instead of looking at yung mga kahirapan, kabigatan, yung mga nakakapagpasimangot sa atin, is binibigyan tayo ng, parang nire-remind rin tayo ng Holy Spirit, di ba, ma'am? Yun po yung magandang blessing na meron tayong tinanggap na Kristo. Therefore, the Holy Spirit lives within us. So, nire-remind rin niya tayo na, oops, pumapangit na naman yung mukha nung mga nanay, sabi nga natin, nagtatransform na tayo di po ba? So, kumbaga po, nire-remind din tayo agad ng Holy Spirit na not to think negatively. Yan po ang kalaban talaga nating mga mothers, di po ba, mga wives? Yes. Kapag pinag-isip na tayo ng dyablo ng hindi maganda. At kapag nakapag-isip na po tayo ng hindi maganda, ang masasabi na po natin ay hindi na rin maganda. yung wala namang kinalaman dun sa iniisip natin na nasasabihan natin ng hindi maganda. Kumbaga naibubunton po natin. Kumbaga po, ang dami pong pwedeng gawin ng dyablo kahit saglit lang, few seconds lang na ma-occupy niya ng hindi maganda yung utak po natin. Kaya ang pinakamaganda pong ang reminder po sa akin ng aking husband lagi,
ayusin yung relationship sa Panginoon. Kapag maayos po yun, di ba ma'am? Opo, totoo Ma- po yan. Malaki yung difference kaysa Yeah. dun sa hayaan lang natin, I can wing it, magaling ako, tagal na akong nanay. Ako po, hindi pa po ako matagal na nanay. Pero, ang formula po na lagi nating naririnig sa salita ng Diyos, sa ating mahal na pastor, is pag maayos yung relasyon natin sa Panginoon, aatake man ng dyablo sa ating isipan, pero kayang kontrolin ng ating spirit. Kumbaga po, kayang alisin agad. Okay, palitan ng positive, palitan ng maganda, palitan ng hope, Yeah. palitan, ang dami na po nating naririnig eh. And then ma-realize natin, ito, another reminder po ito. Hindi po ito Christmas message lang na, ay, alam na natin yan. Hindi na tayo manonood kasi memorize na natin yan, si Mary, pinagpala. Pero pwede po nating i-relate sa atin. Kagaya po ng sinabi ni Sir Joe kanina, pinagpala pala tayo. Hindi lang si Mary, tayo din. Ayan. So kung si Mary ay pinagpala sa babaeng lahat, tayo din pala. Yung atin pong role bilang mother, bilang wife sa ating husband, ay pinagpala pala tayo. Yung mga chikitings natin, si Ma'am Fretchie, may Yeah. dalaga na, may dalaginding na, may grader, may maliit. Ako naman po, may 2 graders. Iba-iba po kami ng experiences ni Ma'am Fretchie, pero pare-pareho po na, sabi nga ni Sir Amen. Jao, blessing. Kaya, salamat po sa Panginoon for this reminder. Thank you, Sir Jao. Thank you po. Thank you sa salita ng Diyos na ma-remind tayo na blessing yung ating role. Thank Go you ahead, po. Ma'am Fretch. Opo. Ako naman po, siguro, kung papadala ka lang talaga sa emosyon, wala talagang wala lahat. Mawawala lahat ng spiritual mo, nandun na yung Yun. emosyon, Yeah. lahat-lahat. Ano ka na, parang dragon ka na. Bubuga ng apoy na hindi. Muusok yung ilong, ma'am, no? Opo, sobra. Pag hindi. Tapos nagiging pangit ka na rin. Yun. Kapag yun ang pinairal. Pero Yes. mga nanay, kagaya ko, mga mothers, ano po tayo? Dapat marunong tayo mag-control. Ako po, natutunan ko po talaga yun. Nung nasa bahay na ako, tapos wala, mag-aantay ka ng asawa mo, sisilbi ka sa mga anak mo, hahatid ka sa school, yung mga ganong bagay, ma'am. Kung hindi ka kontrolado at hindi bawat kilos mo, sabihin mo na, ay Panginoon, bigyan mo ako ng lakas, Panginoon, Amen. bigyan mo ako ng pag-iingat po sa araw-araw, yung Amen. ganun, ma'am. Pero kung sa pasaway lang, yung mga, lalo na yung si Farah, may time kasi si Farah, Sir Joe, na sa gadget po siya. Aha. Kaya sabi ko, even si Ma'am Eva, alam ni Ma'am Eva yun kasi sinishare ko po. Tapos kinakausap naman siya, magiging okay naman for a while. Tinsun, yung mga Dalaginding naman, ganon. no? Opo. Kami ng mga, Kung ikaw siguro na nanay, na hindi ka control sa sarili mo, as in, talaga ma'am plus pa Na-transform. yung, si Rebecca is wala siyang, alam mo yun ma'am, wala siyang pake, wala, basta ganun lang si Rebecca. Si Ethan is sobrang kulit siya. So kung ikaw na hindi ka marunong kung paano sila pasundin, paano sila titigil, kung wala sigurong din sa bahay namin, kung nasa labas pa rin po kami, tapos walang Panginoon sa bahay namin, na pareho kami lahat. Wala wala Magulo, talaga pong opo. mangyayari. As in, magulong-magulo That's po. right. Yun. Amen. Yeah. Laking blessing, ma'am. Yeah, totoo yan. Kaya yun yung sinasabi natin. Kailangan talaga yung maliwalag yung sinabi ni Ma'am Fretch. Kailangan talaga nang may maayos sa spirit ka, hindi ka talaga magpapadala sa emotion mo. And if it's really about the Lord, sabi nga, kailangan mo talaga, buti na lang, may Panginoon. That's Amen. the blessing. No? Kaya in every motherhood talaga, yun ang pinakamaganda yung sinasabi mo nga kanina, Ma'am Fretch, yung submission talaga. Alam mo, Amen. hindi lang naman submission, before submission to the husband is submission to God first. Amen. Opo. Di ba, ma'am? No? Opo. Kasi hindi mo pwede naman masunod yung sinasabi ng Biblia. Paano ako magsasabi? Bilang tao ko ngayon, sabi mo, Freddy, kung walang salita ng Diyos, kung walang Panginoon, paano mo matutunan ng magsumunod sa asawa? Yes po. Magpasakop. Actually, the Right. point is, brethren, yung sinasabi ng Bible is not to obey your husband, but submit to your own husbands. Amen. Again, kailangan maging maliwanag po yan because minsan, ito,
Ito lang naman, shoutout sa mga fathers na nanonood. Baka lang ma-misinterpret natin itong bagay po na ito. Submission ang pinag-uusapan. Of course, the obedience is there, but the fruit of a spiritual submission is a fruitful obedience. Is a spiritual obedience. You see, ay baka minsan nagdi-demand tayo ng obedience sa mga asawa natin na hindi pa nga sila natutulungan nating lumago sa submission. You see, paano natin magagawa yan? O, naging fathers na to. Sinoutout ko lang. Kasi may pagdidiretsyon ako para sa mga mothers eh. Para matulungan natin yung mga asawa natin na magkaroon ng pagsunod sa atin, turuan natin sila ng spiritual submission. Paano mangyayari yun? Pasamitin natin sila sa salita ng Diyos. Ipakita natin na lahat ng bagay ay nasa salita ng Diyos. Paano natin siya pangunahan sa salita ng Diyos? And then they will learn to submit to God and then to us. Hindi pwedeng mauna tayo bago Diyos. Minsan yan ay dinidemand natin eh. Kaya ko lang ito sinegue yan para sa mga fathers. Kasi for you mothers to understand na yun yung trabaho niyo sa Book of Ephesians, submit yourselves unto your own husbands. You see? Kaya sino nag-utos nun? Diyos. Pananagutan niyo sa Diyos. Kaya pag nag-submit kayo sa salita ng Diyos, yung pagiging asawa ninyo sa inyong pagiging asawa ninyo at pagiging ina ninyo sa inyong mga anak, ay talagang, sabi nga ni mga prechi, hindi ka mapapangunahan ng emosyon. Amen. Dahil, yun na nga, yung maganda yung ma'am, magandang beauty tips yun. Di ba? Beauty tips, sabi ni mga prechi ngayon. Papangit ka, gusto mo, mukhang tao, mukhang dragon. Gusto mo magmukhang dragon, magpadala ka sa emosyon mo. Di ba? Pag gusto mo maging mukhang dragon, magpadala ka sa emosyon mo. Pag gusto mo mapanatili ang kagandahan mo, ngitian mo, dahil spiritually, mag-submit ka sa Diyos. Amen. And then, you will continually understand your position is very blessed as a mother. I hope mga kapatid, binagpaala po tayo sa ating pong usapan po na ito. Ano po, napakaliwanag po ng ating pinag-usapan. Ma'am Prechi, thank you very much for a very, sa pagpapaunlak nyo sa very rush invitation. Kasi ayoko kasi patapusin yung ayoko patapusin yung taon. Sinabi ko kasi talaga kay Ma'am Yang yan, na after talaga ng kasal ninyo, ay gagawin ko kayong guest. And it's a great blessing na kasama po kayo namin ngayong tanghali po na ito. And of course, thank you Ma'am Yang. And of course, thank you rin sa lahat ng mga sumubaybay sa ating pong programa po ngayon. Salamat sa lahat ng viewers po natin. Marami ring fathers ang nanonood ngayon. Ayan ay encouragement ko sa lahat ng mga South Border fathers. No? Bagamat ito ay programa ng mga nanay, mga asawang babae, still, we can grow and learn. Learn and grow from this. Amen. Husbands, mga fathers, we can learn and grow from this sa papanood po natin. Kaya, shout out din sa lahat ng mga fathers na nanonood ngayon TBL Tuesdays. Shout out to all the young people, the team post, team preparation, and even to other churches that are with us this noontime program. Maraming salamat po sa inyo. To our viewers nationwide and worldwide, thank you very much for tuning in with us. And we are very grateful to God na meron siyang programa na palagi po tayong pinapalago spiritually. Alright? So again, huwag niyo pong kalimutan. TBL Tuesdays, tomorrow is Wednesday. Okay? Tomorrow is Wednesday. Inuulit ko po, tomorrow is Wednesday. Okay, may pananambahan po tayo bukas. Amen. And don't miss the service because tomorrow, kasama natin ang ating mahal na pastor. Invite more people. Invite those members, brethren natin na hindi nakakasama. Balikan po natin, the second timers, especially those who are already baptized, na bautismuhan, balikan po natin at i-follow up po natin. Let's make it sure that they are growing sa ating pong simbahan. Alright? Muli, maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa ating pong programang TBL Tuesdays, the Baptist Lunch, your favorite noontime show during lunchtime. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Tuesday, everyone. Maraming salamat po. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in the manger cold and dark Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say,